Hi Ma'am Meares, good evening. Ito po ang aking video. Ready, set, goals. Settings, goals for success. Introduction. Goals. A goals is desired result that a person plans and commits to achieve. Ibig sabihin po na yon ay ang mga tao laging may gustong makamit sa buhay. Halimbawa, ang estudyante, may mga kanya-kanyang pangarap kaya sila nag-aaral. Nag-aaral ng mabuti makamit nila ang kanyang mga pangarap. Goal settings. Goal settings involve the development of action plan designed to motivate and guide the person or group toward a goal. Ang goal settings naman po ay isang layunin or proseso para makamit ang inyong ninanais na resulta. Goal refers to the future value outcome that we plan and hope to achieve. Short term, within a week or span of several months. Long term, take a year. May dalawang uri ang goals. Short term goals. A short term goals is something you want to do in the near future. The near future can mean today, this week, this month, or even years. A short term goals is something you want to accomplish soon. Ang ibig sabihin po nun ay ang short term goal daw po ay ito ay yung gusto mo agad makamit ang isang pangarap sa loob ng isang linggo or isang buwan. Long term goal. A long term goal is a goal which take a long time to achieve. Ito naman po yung mabagal na proseso ngunit makakamit mo din ang iyong mga pangarap. Halimbawa na lang sa pagpupulis, matagal yung pagpasok mo pero makakamit mo pa rin yun. Smart goal. What is smart goal? S is specific and measurable. A, achievable. R, realistic. T, timely. A life without purpose is wasted life. A life without a goal is a pointless life. A truly successful person finds his or her purpose in life and does everything to fulfill such purpose. Albert Bandura's theory of self-efficacy. Self-efficacy refers to one belief in one's ability to success in specific situation or accomplish the task. More often that one sense of self-efficacy can play major role in how approach a goal, task, and challenge then operative work in the concept of self-efficacy is belief. Ang ibig sabihin naman po ni Bandura's theory, sabi ni Banturas, kailangan may tiwala kasi sa sarili upang makamit mo ang iyong task sa buhay or ang iyong mga pangarap. Mystery experience to first hand or direct experience that a person acquire. When the frequency of success is high, there's a greater belief in one's personal efficacy. Likewise, failures discourage one's belief in accomplished tasks. Ito naman yung pag may nakamit ka na agad na isang task na hindi mo pa nagagawa noon. Halimbawa, hindi ka naman nagluluto noon pero nagsimula ka magluto. Yon, malaking achievement na yun para sa iyo. Vicarious experience emanate from observing a people, especially those that were regarded as her role models. People choose their role models when they succeed to the hard work, increase believe and resist can success. Ito naman yung binabasa yung kakayahan sa ibang tao na may mataas ang kapasidad nila lahat ng iyong gawain. Verbal persuasion refers to motivation coming from influential people such as parents, teachers, friends, coaches, and superiors. Like, kayang-kaya mo yan, and ikaw pa
maning-mani lang yan sa'yo, provide very significant motivation in such a way that one experts extra effort so not to disappoint these people. Ito naman yung sinasabihan ka ng ibang tao, kayang-kaya mo yan, gawin mo yan. Kumbaga lagi pinapalakas sa yung confidence ng isang tao para magawa mo ang iyong task. Emotional and physiological states. State refers to the emotion and psychological condition that a person suffering from this depression and undergoing stress will likely have a small percentage of success as compared to those inspired and motivation. Dito naman papasok yung mga anxiety and depression ng isang tao pag di nila nagagawa ng maayos ang kanilang task sa buhay. Two types of mindset theory. Fixed theory of intelligence, fixed mindset. People believe that basic qualities such as intelligence and talents are fixed trait. Ito naman yung ibig sabihin nito, meron kang believe sa iyong sarili na makamit mo ang iyong maayos ang iyong task sa buhay. Growth theory of intelligence. People believe that talent and intelligence develop through learning, efforts, training, and practice. Ang isang tao ay pag may believe sa kanyang sarili, kakayanin, sa pamamagitan ng kanyang skills at natutunan sa buhay, maayos ang kanyang nagagawa sa kanyang challenge sa buhay. 5 Principle of Goal Settings according to Edwin Locke and Gary Latham. Clarity. Simply means being clear and not vague, and a goal must be specific. A person must set a period for its attainment of completion. Yun pong ibig sabihin ay isang tao madaling makaintindi sa anumang bagay. Challenge means that the goals must trigger knowledge, skill, and ability of a person. A goal should require extra effort for its attainment. Challenge, bawat tao ay may kanya-kanyang tinatahak na challenge sa kanyang buhay. Yung commitment reflects a person dedication toward the attainment of set a goal. Attaining a goal that require sincerity and focus. Ang commitment naman ay tumutukoy sa pagkakaroon ng dedikasyon at pangako sa isang partikular na gawain. Feedback, service and mechanics to ensure that everyone sharing that same goal is on the right track and on the same direction. Everyone action should be alignment with the set goal. Ang feedback ay ito naman ay mula sa ibang tao na nagbibigay sa kanila ng opinion about sa iyong sarili o sa anumang ginawa mo. Task complicity pushes a people to take the extra miles and work hard. The more complicated the goal or task, the higher the motivation will be. Ito naman yung isang bagay na komplikado or mahirap na intindihin. Internal locus and control. Ang eternal naman ay naniniwala ka sa iyong sarili na kayang kontrolin lahat ng bagay para sa iyong kapakanan. Ang external locus of control naman po ay nararamdaman ng mga individual na ang mga panlabas na saliksik ay tulad ng swerte, kapalaran o ibang tao ay may mas malaking impluwensya sa kanilang mga kinalabasan sa buhay. Ang success ay ito naman ay pag nakamit mo ang iyong goal sa buhay, doon mo masasabi na success lahat ng iyong ginawa na paghihirap. Categories of success according to King, 2004. Ang mental success, paraan ng pag-iisip ng sumasakop sa mga hamon at tinitingnan
kabiguan bilang sa mga pagkakataon para paglago paniniwala at kakayahan ng isang tao makamit ang layunin. Ang spiritual success, ito ay tungkol sa pag-enjoy, paglalakbay, paggawa ng epekto ng pakiramdam sa nasiyahan at pamumuhay na ayon sa taong gusto mong maging personal success. Ang personal success ay kapag isang tao ay nabubuhay ng eksakto sa buhay na lagi niyang pinapangarap na makamit lahat ng kanyang layunin. Ang career success ay isang kombinasyon ng pagkamit ng isang makatwirang antas, katatagan at pananalapi habang gumagawa ng trabaho ng iyong paghihilawan pagkatapos nalaman ng kanyang ay masaya. Financial success, dito mo masasabi na wala ka ng pinoproblema sa buhay o kaya naman ito yung sobra iyong kita sa araw-araw at gastusin. Social success, ang kakayahang matagumpay bumuo ng relasyon at navigate sa mga panlipunang kapaligiran. Family success, ang matagumpay na pagtulong sa iyong pamilya. Yun lang po.